Ano yun? So, ang pinaka natin is lordship, walking in obedience in the leadership of Jesus. Sa isang church, merong leader. It's not the pastor. It's Jesus Christ. He uses leaders, He uses pastors and deacons and all the other ministers to lead others to Christ. Sabi mo ko sa tabi mo, salamat, dinala mo ako sa Lord. Alam mo, bawat isa sa atin ay ginamit ng Panginoon upang yung ibang tao ay makalapit sa Panginoon. Yes, Jesus is our leader and our shepherd, but He needs someone for those people to be led to Him. Ang sabi ng Bible in Matthew, as you lift up my name, I will bring all men to me. Every time you lift up the name of Jesus Christ, hindi ikaw magdadala. Gagamitin ka ng Panginoon upang dalhin yon sa kanyang harapan. And this man talks about lordship. Ano nga bang ibig sabihin ng lordship? Ano ba yung pagiging isang pastor or leader sa isang panambahan? Ito, what is lordship? It is having a strong and deep relationship with the one who is more than you. Amen? Sa isang family, it's always the father who leads and the mother supports. So when your father leads in a wrong way, ikaw ay mapapariwara din. Amen? So it's a strong bond. Lordship talks about a relationship between two people or someone who is higher than you, that is God, and you. It is knowing the one who is greater, sovereign, and merciful than you. You can never be merciful without Jesus Christ. Hindi ka pwedeng maging mahabagin. Hindi ka pwedeng maging mapagpatawad kung wala kang Kristo. Amen? So lordship is very important for us to understand. Sa ministry natin, ginagawa natin it's not because the pastor tells you to do it. It's not because your mother or father tells you to come to church. No. Pumupunta ka sa church because the shepherd is the one leading you. So dito natin makita kung ano yung purpose ng Lord dun sa pagiging lordship niya. Every time we pray, we always say, Lord! Diba? Lagi natin dinideclare, Lord, o Diyos, o Ama, o Panginoon. It's a very strong word that sometimes Christians forget how deep it should be understood. Kailangan natin maintindihan. Ano ba talaga yung pagiging lordship ng Panginoon? Ang lordship ba ay tinawag ka ng Panginoon and then mabuhay kang mag-isa, magdesisyon ka na mag-isa? Amen? Ang lordship ba yung pag tinawag ka ng Panginoon, ikaw nang bahala sa buhay mo, hindi nakikilos ang Panginoon? No. Lordship means laging nauna ang Panginoon sa atin. Lordship means He is always first in our hearts. Tanong mo sa tabi mo, sinong una sa buhay mo? Medyo maliit. Nababasa po ba nyo? So what is lordship? It's defined in Matthew chapter 26, verse 20 to 25. Dito ko naintindihan, dito sa chapter na to, na marami pala sa mga disciples, hindi nila totoong kilala ang Panginoon. Ang sabi rito, when it was evening, He reclined at the table with the 12. This was the time na magpakita ang Panginoon sa kanila. As they were eating, He said, truly I say to you, one of you will betray me. And they were very sorrowful and began to say to Him, one after another, is it I, Lord? This was the time na kasama nila ang Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, isa sa inyo ang magbibigay sa akin para ako'y mamatay. Isa-isa. They were 12, di ba? So from the first disciple up until the 11th disciple, sinabi niya, ako ba, Lord? Ako ba, Panginoon? Ang sabi niya, is it I, Lord? Amen. Ang sabi rito, is it I, Lord? He answered, he who has dipped his hand in the dish with me will betray me. The Son of Man goes as it is written, but woe to that man by whom the Son of Man is betrayed. It would have been better for that man if he had not been born. Judas, who would betray him, answered, sa lahat ng disciples, si Judas lang ang nagsabi, is it I, Rabbi? Marami palang mga Kristiyano kilala ang Panginoon bilang teacher lamang. Bilang healer lamang. Bilang provider lamang. Pero hindi nila nakikilala bilang Diyos at tanging tagapagligtas. And I do believe dito sa church na to, hindi lang natin siya bilang kilala bilang isang marunong magturo. O isang tao lamang na nabuhay dito.
kundi siya ay Diyos na nagkatawang tao. Imagine those 12 disciples, isa lamang ang hindi nakakilala sa Kanya bilang Diyos at tanging tagapagligtas. And that is Judas. Ang tanong, kapatid, gaano mo kakilala ang Panginoon? Gaano mo kakilala ang Panginoong Hesus? How is your relationship with Christ? Na-excite ka ba every time you read the Word? Na-excite ka ba na every time you come to church, na-excite ka na may maririnig ka ng isang revelation na para sa'yo? Sabihin sa katabi mo, para sa'yo yung message na to, kapatid. He said to him, you have said it so. Mismong si Judas, sinabi niya sa Panginoon na siya na nga magkakanulo sa Panginoon. In this instance, 11 disciples knew who Jesus Christ is. But there's only one. Hello? Sino sa atin dito hanggang ngayon na hindi pa kilala kung sino ang Lord na tinatawag niya? I pray that lahat tayo ngayon kilala natin that Jesus Christ is not just a man who lived for 33 years on earth. Jesus Christ is a God who came into being as a man for us to understand kung ano yung ginawa natin bilang tao. Marami tayong nagawa sa buhay. Pero dahil sa cross ng Panginoon, nalaman natin na tayo'y makasalanan at kailangan nating isang tagapagligtas. And in this message, I believe that God will work wonders in our hearts. What is Lordship? Ano ba talaga ang ibig sabihin ng Lordship? Sabi rito, it is obedience to the one who called you. Hello, sinong tumawag sa inyo? Yung tatay nyo, yung kapitbahay nyo, yung pastor nyo, yung kaibigan nyo, yung kaklase nyo, ang tumawag para pumunta kayo sa church? It is following Him what you are commanded to do so. Ibig sabihin, yung Lordship, laging nangunguna ang Panginoon sa buhay mo. Hindi ikaw ang nangunguna sa buhay mo, hindi ikaw nangunguna sa pamilya mo. Ang Lord ang nangunguna sa pamilya mo. It is allowing Him who chose you to mold you. Every time you come to church, God molds you piece by piece. Every time you read the Word in the morning, meron kang daily devotion, the Word molds you. Kung dati hindi ka marunong magmahal, natututo kang magmahal because the leader molds you into being like Himself. Alam ba niyo kung bakit sinabi ni Paul, imitate me as I imitate Christ? Gusto ni Paul na makilala ng mga tinuturuan niya kung sino yung Diyos na pinaglilingkuran niya. He knew the Bible from Genesis up until Malakay. Pero wala siyang Diyos sa kanyang puso. Hindi totoo yung relasyon niya sa Panginoon. It is all just about intelligence. But today, God is telling us it's not just intelligence that God is asking us to have. It is a relationship with His Son, Jesus Christ. And Lordship is very important. Napaka-importante na mayroong mag-lead sa atin na alam natin na siya ang nakakaalam dun sa lugar na pupuntahan natin. Sabi rito, Lordship, which is L-E-E-A-D. Lead. Ang sabi dyan, the Lordship of Jesus Christ empowers us to be in the abiding presence of the Holy Spirit. And His divine power will manifest in your life. Sabi mo nga, lead. Pag sinabi mong lead, merong isang tao ang pwedeng mangunguna sa'yo. Pero dito, hindi lang siya tao. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Hindi nasasayang yung pagpunta nyo rito every Sunday. Hindi nasasayang na every Wednesday kasama kayo sa prayer meeting. Hindi nasasayang na nag-worship kayo araw-araw because the Lord Jesus Christ leads you to Himself. Hindi aksidente kung bakit ginagamit ka ng Panginoon doon sa family mo. Because God is using each and every one. Walang nasayang sa buhay mo. Not even a single minute ang nasayang sa buhay mo. When you say lead, it means someone is before you. Hello? Sa companies, meron kayong team leader. Tama ba? May mga companies dito na merong team leader. Merong companies na meron kang boss. Diba? Sa mga businesses, meron kang ibang nangunguna sa business mo na tinuturuan ka. Meron kang mentor. It's the same thing, church. It is Jesus Christ who teaches us. He is our mentor at the same time, God. He is God in the flesh, sabi ng Bible. So when God leads us through Jesus Christ, the Holy Spirit will go along with you. He is always going to lead you to Himself. Pag sinabi mong lead, it talks about this one, Lordship. Tanong mo yung katabi mo, sino ang Diyos mo? Lordship doesn't only talk about Jesus Christ being God. It also talks about God being a leader.
in the person of Jesus Christ. Napunta ang Panginoong Hesus dito, it is for Him to lead you to the Father. Dito ko naintindihan mga kapatid, na yung John 14:6 is very important para sa atin. Ang sabi ng John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him, through me. No one comes to the Father. Hindi ka makakapunta sa tatay maliban na dumaan ka sa Panginoon. Hindi mo makikilala yung tatay kung di mo nakilala yung anak. Ang sabi dito, Lordship. Gaano ka-importante ang Lordship sa isang Kristiyano? It is one thing to know who teaches you, but it is another to know who leads you. Ang tanong, ang Diyos ba ang leader ng buhay mo? Ang Diyos ba ang nangunguna sa buhay mo? Leadership talks about Lordship. Leaders focus on developing leaders, not recruiting followers. Sa mga Facebook accounts ninyo, sa social media accounts ninyo, meron kayong nakalagay doon sa taas, followers. Ilan na bang followers mo sa Facebook? Ilan na bang followers mo sa Instagram, sa TikTok? Hello? We're not recruiting followers. We're recruiting people whose hearts are broken, and when you lead them to Christ, binubuo ng Panginoon. Yun ang sinasabi ng leadership and lordship. Lordship because it talks about Jesus Christ being the head of the church, and tayo yung church na sinasabi. Ang church, hindi yung church building na to. Ang church is all about people. The ecclesia, sabi ng Panginoon. Sabi mo sa kapatid mo, church ka rin, katulad ko. Church is a body of believers having one leader and one Lord and one God, sabi ng Philippians. Dito naintindihan ni Paul na yung isang panambahan ay binubuo ng mga taong may sakit. Tignan mo yung katabi mo, mukha bang may sakit? Lahat ng nandito ay may sakit. May sakit tayo sa puso. Dahil matagal na tayong hinahanap ng Panginoon na patuloy pa rin matigas ang ating mga puso. But thank God, sabi mo, salamat Panginoon. Alam mo kung bakit tayo nagpapasalamat? Yung matigas nating puso ay pinalitan na niya ng pusong tumitibok para sa Kanya. Ang sabi ng Ezekiel, I will change and renew your heart, the heart of stone into a heart of flesh. Dati matigas ang puso natin, sabi nga nung isang kanta, pusong bato. Totoo yun. Ang ating mga puso, nung wala pa tayo kay Kristo, ay sobrang tigas na hindi makapenetrate ng Panginoon. Pero one thing happened in your life. One point in your life na nagpakilala ang Panginoon kung sino siya. That was the time na binasag niya ang puso natin. And when He had broken your heart, siya rin ang nagbuo ng pusong basag-basag sa atin. Marami tayong naging problema, marami tayong naging pagsubok sa ating buhay. Even today, walang taong walang problema. Amen? Kristiyano ka o hindi, may problema ka. Ang nakakatakot na problema na hindi mo kilala ang Panginoon. Yun ang pinaka-nakakatakot na problema. But praise God sa buhay ng bawat isa na nandito. Dahil yung broken heart natin ay binuo na ng Panginoon. Walang anak ng Diyos ang hindi binubuo ng Panginoon araw-araw. Every day is a day of sanctification. Araw-araw, pag nabasag ka sa problema, binubuo ka na sa pagmamahal ng Panginoon. Every day, pag nabasag ka dun sa relationship mo sa asawa mo, binubuo ng Lord yung puso ninyong parehas para malaman yung may parehas kayong pagkakamali. Sa pamilya, nababasag ka pagka na-frustrate ka sa mga anak mo. But God tells you, anak, kung ano yung mga anak mo, ganun ka rin kabasag. I am here to put back that broken pieces in your hearts. Leadership talks about mending that broken pieces in our hearts. Ang pagiging Lord ng Panginoon, hindi lang pagiging Diyos, kundi siya mismo ang nagbabind sa atin lahat. Bakit kayo nandito? It's because the love of God binds us. Bakit yung kasama mo sa church, nasaktan ka, pero kaya mo pa rin siyang patawarin? Bakit yung kapitbahay mo nasaktan ka, pero kaya mo pa rin siyang patawarin? Bakit yung kapitbahay mo kung anong chismis ang ginawa sa'yo, pero kaya mo pa rin siyang patawarin at kaya mo pa rin siyang mahalin? It's because that broken heart has been mended together. Binalik ng Panginoon kung ano yung pagkabasag ng puso natin. Walang anak ng Diyos ang hindi nabasag. Araw-araw tayong nababasag sa harapan ng Diyos. Pero ang masarap sa Panginoon, binubuo niya tayo. He leads you to the Father. Sabi nga,
Iiwan ko kayo, sabi ng Panginoon in John 14:1. But huwag kayong mag-alala, babalikan ko kayo, sabi ng Panginoon. I will go to a place, I will prepare a place for you, and I will come back for you and bring you with me. Doon pumasok yung John 14:6. John 14:1 hanggang 5, nire-remind niya yung mga disciples niya, iiwan ko muna kayo, sandali lang. Sandali lang. Pero pag balik ko, na-prepare ko na yung lugar kung saan ko kayo dadalhin kasama ko. Sabi mo sa mo, kasama ka ng Panginoon. It is one thing to know who Jesus is as a teacher, but it is a deeper and much better relationship kung sinong naglilid sa'yo. Ang sabi rito, a disciple is not above his teacher, nor a servant above his master. We can never outgive God. Every time we have our tithes, love, and offering, you can never outgive God. Hindi mo pwedeng malampasan ng Panginoon kahit anong gawin mo sa buhay mo. Nagbigay ka ng 10,000 ngayon dahil kumita ka ng 1 milyon, good. Sa susunod, nagbigay ka ng 1 milyon dahil kumita ka ng 10 million, much better. Pero you can never outgive God. Hindi mo pwedeng lampasan yung teacher dahil ikaw ay estudyante lamang. Because yung knowledge natin about Christ is so small, nasasabog tayo pagpilit nating inintindi kung ano yung pagiging Diyos ng Diyos. Pero salamat sa Panginoon, nakukuha nating maintindihan yung mga bagay na gusto niyang ipaintindi sa atin. Matthew 10:24 talks about it. Hindi mo pwedeng malampasan kung sino ang Panginoon. Bakit? Dahil ikaw ay nilikha lamang niya sa kanyang wangis. Nilikha ka ng Diyos in His image and likeness. That is why God has called you to lead. Sabihin mo sa katabi mo, lead mo ako sa Diyos. Each one has been called to lead another one. And another one has been called to lead another one. And another, and another, and another. Sunod-sunod tayong nililid ng Panginoon. Maraming ginamit ng Panginoon sa buhay natin. Mga kaibigan natin, mga kapitbahay natin, mga katrabaho natin. Don't you know, nabunga kayo ng panalangin ng taong nanalangin para sa inyo? Hindi kayo napunta rito dahil ginusto nyo. Napunta kayo rito dahil merong ginamit ng Panginoon na isang tao, 2 tao, 3 tao, o isang church ang nag-pray para sa inyo. Para ngayon, nandito kayo. Praise God, ang mga kung nakikita nyo ngayon, they are the reason why we continue to praise Jesus Christ. You can never be above your teacher. Hindi mo kayang lampasan ng Panginoon. Because you are a fallen nature. You are a sinner saved by grace. Tayo'y makasalanan. Wala ni isang bagay sa atin ang mabuti. Kaya ang sabi rito, a disciple is not above his teacher. Sabi rito sa John 10, verse 3, pinapasok siya ng gwardya at pinakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. John 10:10 talks about the good shepherd. The good shepherd is Jesus Christ. Tinawag ka ng Panginoon, hindi ang pastor. Tinawag ka ng Panginoon, hindi yung kasama mo sa bahay. Tinawag ka ng Panginoon dahil gusto ng magulang mo na nandito ka. Ang Panginoon ang siyang tumawag sa inyo. And don't you know na yung message na to ay nabura ng Panginoon? Hindi dapat ito yung message ng Panginoon na nandito sa tablet ko. Let's post Psalms 23, verse 1 to 6. Alam mo nyo mga kapatid, nakakatakot na nakaprepare na yung message para sa Panginoon and suddenly, biglang papalitan ng Panginoon. Can you blow it up? Verse 1 to 3 muna. Dito natin maintindihan kung ano yung pagiging lordship ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen. Meron po ba kayong mga Bibles? You can turn to Psalms 23, verse 1. Hallelujah. Before the worship, there was something na nag-lead for this message to be changed. Ang daming na-prepare, ang daming mga verse, ang daming mga pictures, pero sabi ng Panginoon, open up Psalms 23, verse 1 to 6. Sabi rito, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako nagkukulang. Pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan.
Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. These first 3 verses are very powerful. The Lord is my shepherd, I shall not want. Marami ka bang wants sa buhay mo? Marami ka bang gustong ma-achieve sa buhay mo? Marami ka bang gustong puntahan sa buhay mo? Marami ka bang gustong ma-create sa buhay mo? Ang sinasabi ng Panginoon, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako nagkukulang. Ang tanong kapatid, kailan ba nagkulang ang Diyos sa inyo? Kailan ba nagkulang ang Panginoon sa atin? Not even a single second na nagkulang ang Panginoon. And as I was reading this, Lord, salamat that you convicted me of this message na hindi pala yun yung message na gusto mo iparating sa mga anak mo. Ang sabi ng verse 2, He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. Gaano na karaming problema ang pinagdaanan mo, kapatid? Tapiin mo katabi mo. Gaano karami ang pinagdaanan mo? Ang tanong ng Lord sa atin, gaano na karami ang problema na pagdaanan na natin na hanggang ngayon nandito ka pa rin? Gaano karaming sakit ang naramdaman mo sa kapwa mo na nasaktan ka, pero bakit hanggang ngayon nandito ka pa rin, naririnig mo yung mensahe ng Panginoon? Hindi mo kayang bilangin yung pinagdaanan mo. Not even your fingers can be counted sa mga tindi ng pinagdaanan mong problema. Yes, may problema ka. Pero yung problema hindi na iba sa problema ng ibang tao. Ibang setting lang. May problema ka sa pera, yung katabi mo may problema sa pera. May problema ang katabi mo sa relationship, yung katabi mo may problema sa relationship. May problema ka sa business, yung katabi mo may problema sa business. May problema ka sa trabaho, sa boss mo, sa kaibigan mo, may problema din siyang katulad mo. Hindi nag-iiba. Ang problema, ang kaibahan lang ay nagiging iba lamang yung setting. Nasa Pampanga ka, nasa Manila yung isa. Nasa US yung isa, nandito sa Pampanga yung isa. It means we all go through these problems. Pero ang sabi ng Panginoon, He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. Sino nag-lead sa'yo? Ang tatay mo? Ang teacher mo? Ang boss mo? No. They never even led you to that place where you are right now. God used them to lead you, but they were not the one who led you to that place. Ang sabi ng verse 3, He restores my soul. Pinapanumbalik ang aking kalakasan. Nanghihina ka ba sa pananampalataya? Praise God. Alam mo kung bakit sinabi kong praise God pag nanghihina ka? It's because you know that you need someone who will strengthen you. Only God can strengthen you. Only through His Word can He restore you. Dumadaan ka sa pagsubok, umiiyak ka araw-araw, Lord, 1 year na ako nananalangin, wala pa yung panalangin ko. Lord, araw-araw akong nag-aayuno. 21 days, hanggang ngayon, 22 days na, wala pa nangyari sa panalangin ko. Pero ang sabi ng Panginoon, He leads me in paths of righteousness. Sabi ng verse 3, He restores my soul. Minsan may mga oras na nag-iisip ka, Lord, tama ba to? Hanggang ngayon, nandito pa rin ako sa buhay na miserable. Hello, hindi miserable ang buhay natin if you are in Christ. Alam niyo kung bakit? Walang estudyante ang nag-exam na pag-examination niya ay nandun yung teacher para ibigay yung sagot. Tama ba? Sa mga students, pag nag-exam kayo, nandun ba yung teacher mo para ibigay yung sagot sa number 1? Sa number 10? Sa multiple choice? No. He leads you to go through those things na kailangan mong pagdaanan, pagsubok para tumatag ang pananampalataya mo. Para lumakas ang pananampalataya mo sa Kanya. Dahil alam niya na mahina ka. Tapignan mo katabi mo, sabi mo, mahina ka. Alam mo bakit ka mahina? Kailangan mong someone who is strong, mighty, sovereign, merciful, compassionate, and full of love and faithful sa buhay mo. Ang sabi ng verse 4, Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Verse 4, sa Tagalog. Dito ko naintindihan, kapatid, kung bakit tayo dumadaan sa madilim. Naranasan nyo na bang dumaan sa madilim? Sabi ko, dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan. Akala mo mamamatay ka na, doon sakit karamdaman, pero hanggang ngayon nandito ka pa rin.
Akala mo nang katapusan mo na doon sa mga utang na nautang mo nang gawin, hindi mo pa rin nabayaran. Pero ngayon, nandito ka pa rin. It's because ang sabi ng Panginoon, dumaan man ako sa dilim ng libis ng kamatayan, wala akong katatakutan. Hallelujah. Wala akong katatakutan. Pagkat ikay aking kaagapay, ang tungkod mo at pamalo aking gabay at sanggalang. Dito ko naintindihan yung tungkod ng Panginoon ay pamalo din para sa atin. Pag lumalayo ka, yung kawit ng Panginoon doon sa shepherd staff, may kawit sa dulo. Every time na lumayo yung kanyang tupa, kinakawit niya yung ulo at ibabalik niya sa kanya. Dito ko naintindihan na meron tayong spiritual umbilical cord. Pag lumayo ka dahil connected ka kay Kristo, binabalik ka ng Panginoon. Ang sabi ng Hebrews, He is the anchor of our soul. Napalayo ka man, nawala ka ng 10 taon sa church. Pero darating araw, ibabalik ka ng Panginoon. Just like yung alibugang anak. Nawala siya, winaldas niya lahat. Pero he came to his senses, sabi ng Bible in Luke 15. Ang sabi niya, masarap pa yung kinakain ng mga alipin ng ama ko doon sa bahay namin. Ako, kakain ako ng mga kaning baboy. There will come a point in our lives na ipaparealize ng Panginoon sa atin na kailangan natin siya. It is like running towards a wall na alam mong wala ka nang pwedeng puntahan. When you're facing a wall, wala ka ibang pwedeng balikan kundi papalik dito kung saan ka nang galing. And when you face back, Jesus Christ is waiting for you. Ang sabi niya, I will fear no evil for you are with me. Kailan ka iniwan ng Panginoon? Hello? Every time you face the mirror in the morning, He never left you because you can still see that face on that mirror. He has never left you, kapatid. Marami kang problema, yes. Parehas lang tayo, may problema din ako. Pero there was never a time na iniwan ka ng Diyos. Yes, pinagalitan ka ng magulang mo, pinagalitan ka ng boss mo, yes, nagkaloko-loko yung business mo, pero every time you look at the mirror, ni minsan hindi ka iniwan ng Panginoon. Ni minsan hindi ka pinabayaan ng Panginoon. Kaya dito ko nakikita sa verse 4, dumaan man ako sa pagsubok, sa problema. Sabi ng Psalms 91, though 1,000 may fall on my left and 10,000 on my right, but danger will not come before you. Hello? Yung Lordship talks about Him being the head sa buhay mo. Ang tanong, have you given your life to Christ? Madaling sabihin na Lord mo ang Panginoon. Lordship talks about commitment. If God is commitment to you, ang tanong, are you committed to Christ? If God is committed to you every step of the way up until the finish line, ang tanong, ikaw, tayo, are we committed? Maybe for the first year, mainit na mainit ka, maraming ganito. First year na mainit yung Kristiyano. Dumaan sa pagsubok, hindi na bumalik. Nawala ng 5 taon. Bumalik na naman after the 5th year, 6th year, bumalik, mainit na naman. Nagkamali na naman, may problema na naman, nawala na naman 1 buwan. After 6 months, bumalik na naman. Ayaw ng Lord na pabalik-balik tayo. We're not Christians who fluctuate. Hindi tayo yung katulad doon sa monitor na pagka nawala na, flatline na tayo. Sa Panginoon, lagi tayong may buhay. Kaya dito sa verse ng Panginoon dito, dumaan ka man sa pinakamadilim na lugar, sabi ng Bible, hahanapin ka ng Panginoon. Thank God. At nahanap ka na niya. Thank God. At binalik ka niya. Thank God. At yung kanyang pangsilo ay sinilo kanyang muli pabalik. Marami tayong pinagdaanan. Marami tayong wrong decisions. Marami pa rin tayong pagdadaanan. Ang sabi ng Panginoon, hindi kita pababayaan. Your rod and your staff, they comfort me. Verse 5, sabi niya, you prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Dito ko naintindihan yung verse 5. Ipinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Hello? Maraming Kristiyano ang inuusig. Hindi lang ikaw, kapatid. Hindi lang ikaw ang chinichismis. Maraming Kristiyano ang nasa spotlight na pag may nakitang hindi maganda sa iyo yung mundo, yun ang gagamitin nila against sa inyo, sa atin.
Alam mo niyo kung bakit? Because Satan is the accuser of the brethren, sabi ng Revelations 19. Ina-accuse ka ng kalaban. O yan, pastor pa naman yan, no? Pero kasama niya, mga naglalasing, mga nagbabarkada siya sa mga loko-loko. Hello? Hindi naman sinabi ng Panginoon na hindi mo kailangan puntahan yung mga naglalasing. Ang sabi ng Panginoon, do not be unequally yoked to those who's doing evil. Kaya nga tayo nandito to reach out to those people na nawawala. They are like us na nawawala. Pero thank God, tinawag ka for you to reach out to them. Hello? Hindi magiging hadlang na puntahan mo yung mga taong nawawala, na puno-puno ng kasalanan na katulad natin nung wala pa tayo kay Kristo. Dahil gagamitin ka ng Panginoon doon sa mga taong katulad mo na hinahanap at nahanap ng Panginoon. Napakabuti ng Panginoon doon sa message ng ito. It's because God is reminding us, you prepare a table before me, before my enemies. Sabi niya, He anoints my head. Bakit pag minsan, nagpunta ka sa isang lugar, ikaw ang pinag-pray doon sa lugar? It's because the anointing of the Lord is in you. Bakit pumunta ka sa kumpanya mo at yung mga kapit, mga kasama mo sa trabaho na maraming problema at nalaman nilang Kristiyano ka, lumalapit sa iyo, humihingi ng prayer? It's because God has anointed you to be a blessing for others na hindi pa nakakilala sa Diyos. Hindi aksidente kung bakit nandun ka sa kumpanya mo. It's because ginagamit ka ng Panginoon upang maging ilaw at asin dito sa mundong nawawala. Alam ba nyo, pag may pinakamadilim na lugar, sino yung nagniningning? Yung kaningningan ng Panginoon sa buhay natin. This world ay nasa matinding kadiliman. Ang sabi ng Timothy, darating araw, men will be lovers of themselves. Even Christians will be lovers of themselves. Pero ang sabi ng Panginoon, tignan mo kung paano kita inayos, tinawag, at hanggang ngayon inaayos. Ipinaghahanda tayo. Kahit anong pagsubok man yan, we still rejoice dahil pinaghahanda tayo ng Panginoon. Ibinubuhos sa aking saro, sabi niya, pagpapalay lubos-lubos. Ang sabi ng John 10:10, the enemy has come to steal, kill, and destroy. But I have come that they, sino yung they? Tayo. That they may have life and have it more abundantly. When Jesus Christ was talking about John 10:10, He was quoting the future church tayo. He was talking to His disciples na yung abundance nandito na sa akin. Huwag na kayong maghanap outside Jesus. Pero He talked about the church right now, tayo, in this age. Sabi doon, but I have come that they, tayo, that we, na tumanggap sa Panginoon, will have life and have it more abundantly. Sabi rito, pagpapalay lubos-lubos. Kailan nagkulang ang Panginoon? Kailan ka nagutom, kapatid? Kailan ka nawalan ng hininga, kapatid? Kailan ka nawalan ng kalakasan? Sobra-sobra pa. Sapat na, higit pa, sabi nga nung kanta. Dito natin makikita sa verse 5 na tayo'y mayaman sa Panginoon. Kung ang Diyos sa katawan ng Panginoong Hesus ay hindi mo nakita yung kayamanan, it means wala kang totoong relasyon sa Panginoon. Pero praise God, lahat ng anak ng Diyos nandito may totoong Panginoon. Tama po ba? Sabi sa verse 6, kabutihan pag-ibig mo sa akin, di magkukulang. Wow! Alam niyo kung bakit hindi nagkulang ang Panginoon? Because He is God. Kaya nga sabi ko kanina, you can never outgive God. Siya'y makakasama ko habang ako'y nabubuhay. Hanggat sa huling hininga mo, kasama mo ang Diyos. Alam mo ang pinakamagandang balita? Yung huling hininga mo dito sa lupa, kasama mo ang Diyos. At yung unang hininga mo, kasama mo ang Diyos to eternity. Ang ating buhay dito ay napaka-iksi lamang. Few weeks ago, nag-uusap kami ni Kuya, there was this funeral service. Napag-isip namin, napaka-liit pala ng buhay ng tao, napaka-iksi. Ang pinakamatagal, sabi ng Bible, 70 to 75 years old. Pag lumampas ka na ng 75, bonus na. Pag umabot ka ng 80. Pero imagine mo yung 75 years na nandito ka sa lupa, comparing it to eternity. Pag sinabing eternity, it's infinity. Walang katapusan. Kung hanggang ngayon di ka pa rin marunong magpasalamat
sa lupa na 75 years, how much more are you going to say, give thanks to the Lord in eternity? Kung hanggang ngayon hindi ka marunong magpuri sa Panginoon sa ilang taon mong kinabuhay dito, how much more pag nando ka na sa eternity, paano ka mag-worship sa Panginoon? Lordship talks about your commitment to God. Lordship talks about Christ being the first in our lives. Ang sabi ng verse 6, ang pinakamaganda sa chapter na to is verse 6. Bakit? Ito yung pangako ng Panginoon. Tapikin mo katabi mo, makinig ka. Sabi ng verse 6, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Kapatid, sa Panginoong Hesus lamang may forever. Kahit yung diamond, hindi forever. Napakaganda na i-quote mo araw-araw yung verse 6. Surely, sigurado, sabi niya, yung kabutihan mo at yung kaningningan mo at yung compassion mo ay nasa akin. Sabi sa Tagalog, ang pag-ibig mo sa akin di nagkukulang. Siyang makakasama ko habang ako'y may buhay. Napakaganda, sabi rito, all the days of your life. Anong ibig sabihin ng all the days of my life? 1 year lang ba? 2 years lang ba? 5 years lang ba na abandon ka? 3 years lang ba na pinagpala ka? The Israelites were in the wilderness for 40 years. Pero nakita natin doon, hindi sila pinabayaan. It was supposed to be a few days walk from Egypt to the promised land. Dito natin makita mga kapatid, minsan hindi sila pinabayaan. Pero habang dumadaan sila sa wilderness, Lord, mas masarap pa doon sa Egypt. Ang sarap ng pagkain na kinakain namin. Ang sabi pa nila kay Moses, Moses, dinala mo ba kami rito dahil walang libingan doon sa Egypt? At dito kami ililibing? Hello? Minsan tinatanong natin ang Lord, Lord, bakit hanggang ngayon ganito pa rin sa sitwasyon ng buhay ko? Alam mo kung bakit? Hindi mo inuuna ang Panginoon. At sa araw to, kapatid, ang sabi lang Panginoon sa atin, surely goodness and mercy will follow you all the days of your life. Ang pinakamaganda, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Tayo po tayong lahat. And let's all give the Lord a clap of praise. Father God, maraming salamat. Truly, Panginoon, hindi ang message ng tao ang siyang maghahari sa panambahang ito. Hindi ang gusto ng mga tao dito ang siyang maghahari sa panambahang ito. Bagkus, Panginoon, ang mensahe mo lamang ang siyang maghari sa panambahang ito. Ang pagkilos mo lamang ang siyang maghari sa aming mga buhay. At sa araw na ito, Panginoon, maraming salamat sa mensahe mo in Psalms 23 that you are our Lord. Hindi namin kayang daanan ng mga bagay na ito kung di mo kami sasamahan, Panginoon. Hindi namin kayang malampasan ng lahat ng problema kung di mo kami bibigyan ng kalakasan, Panginoon. Hindi namin kayang magmahal ng mga taong mahirap mahalin kung di mo babaguhin ang aming mga puso, Panginoon. Hindi namin kayang maunawaan kung sino ka sa aming pagkatao, Panginoon, kung hindi ka magpapakilala sa amin, Panginoon. Minsan pa, Panginoon, Lord Jesus, you, our Lord and Savior, samahan mo kami, Panginoon. Turuan mo kami sa aming mga lalakaran, Panginoon. Guide us and teach us, Panginoon. Wala kaming problema na dadaanan na hindi kami magiging malakas dahil ikaw ay malakas sa aming mga buhay. Ikaw ang nagpapalakas sa amin, Panginoon. At sa oras na ito, Panginoon, maraming salamat sa iyong mensahe. That Lordship talks about leadership. And you are our leader, Panginoon. You are our Lord and Savior. You are our God, Panginoon, na naghanap sa amin at ngayon nakita mo kami. Thank you, O God, na yung 99 na iniwan mo, na kami nag-iisa ay hinanap mo at nakita mo, Panginoon. At kinuha mo kami at pinasan mo sa iyong mga balikat at ibinalik, Panginoon, kung saan kami dapat nandoon. Salamat, Panginoon, for being the good shepherd in John 10:10. The sheep knows my voice and hears my voice. Salamat sa pagtawag mo sa mga anak mo na nandito, Panginoon, na tinawag mong bawat isa. At hindi aksidente na tinawag mo kanilang mga pangalan, Panginoon, upang maranasan nila yung pagpapalang nakalaan para sa kanila. Father, in Jesus' name, ikaw ang mapapurihan, maitaas, masamba sa mensaheng ito, Panginoon. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen.